Pasabog na tanong ngayong hapon. Kung minsan mo na nahuli ang mister mo at ang kabit niya, maniniwala ka bang hindi na siya uli mambababae? Ito ang tanong ni Jocelyn Farparan na 19 years nang kasal sa kanyang mister na si Efren. Welcome to Love Hotline, Efren at Jocelyn. Magandang hapon sa inyo. Efren, diretsahan na tayo, no? O meron ng girlfriend mo itong si Maribel na wala dito sa asawa mong si Jocelyn. 19 years kayo, di ba? Oh. Bakit naghanap ka pa ng iba? Nagsimula lang kasi po sa mga cellphone eh. Tapos nagkatotoo. Hanggat sa umabot na gano'n na nga po ng ano. Na may nangyari sa inyo at naging girlfriend mo na. Opo. Kahit may asawa ka at may asawa din yon. Ano masasabi mo sinabi niya? Nag-umpisa lang daw sa pa-cellphone. Siyempre, masakit po sa akin dahil naramdaman ko na po noon. Yan, tapos nag-test ako doon sa probinsya. Ganun palang ginawa niya dito. Nung nakulong si Efren dahil sa pamababae niya, ano naramdaman mo? Natuwa ka ba o nalungkot ka? Ano ba yung totoo? Malungkot po ako kasi yun nga, nahuli po sila dahil sinundo po kasi ako ng lalaki ng asawa nun kasi hindi po sila palabasin hanggat wala po ako eh. Tapos yun, nagpakaawa po yung lalaki sa akin na palabasin ko na lang daw sila kasi yung anak po niyang panganay magpakamatay po daw sa probinsya. Pumayag po ako na palabasin sila. So naawa ka rin dun sa babae? Opo. Aba, ay mabait ka pa. Ay, ganun talaga po ako eh. Sige, nagbago na nga kaya itong si Efren. Jocelyn, matanong ko lang bakit nahihirapan ka na magtiwala ulit kay Efren? Masakit isipin eh. Kahit ngayon nga eh. Parang ayaw ko nang mahirap maintindihin talaga. Napatawad mo na ba si Efren? Hindi pa. Hindi pa naman po kami nag-uusap mula nung eh. Ay, hindi pa kayo nag-uusap na dalawa? Hindi po siya natutulog dyan sa bahay. Bakit hindi ka natutulog sa bahay, Efren? Kasi po, kung nasa bahay lang ako, lagi na lang po kami nag-aaway. Hanggat sa dumating na magkasakitan lang. Ano masasabi mo doon? Okay lang po kung umiwas siya kasi parang hindi ko talaga din siya matanggap eh. Masakit pa rin sa akin yung ginawa niya eh. Sige, madalas kayong mag-away at magkasakitang mag-asawa, pero alam niyo ba kung sino ang mas nasasaktan? Ang mga anak ninyo, 6 yan. Alam niyo, nandito po ang inyong anak na si Josephine. Josephine, halika, iha. O, tingnan niyo pati itong mga bata na dadamay. Josephine, tuwing nag-aaway ang mga magulang mo, nanay at tatay mo, anong ginagawa niyo magkakapatid? Ano po, yung mga kapatid kong maliliit po, pinapapunta ko po sa ate ko. Ako, naiwan ako sa bahay kasi nakikita ko sila kung paano sila mag-away. Yan, naawat ko sila. Meron ditong sulat ang inyong mga anak. Ito ang mensahe sa inyo ng anak nyo. Sige, Josephine. Mama, mahal na mahal ko po kayo. Sana maging maayos na po kayo ni Papa. Kahit gusto ko po buong pamilya natin. Meron pa pong isang sulat dito. Galing naman kay Jenny Limito sa kapatid mo. Mama at Papa, huwag na po kayong mag-away. Si Mama, sana po huwag na pong uminom at maglasing. Pagpasensyahan mo na lang po, Papa. Si Mama, mahal po namin kayo. Alam mo, Efren, gusto talagang mahal mo itong asawa mo at mahal mo yung 6 na anak, siguro ipatunayan mo na talagang hindi ka na babaero. Pero lahat ito nangyayari sa inyo ngayon, kailangan mo ayusin at medyo habaan mo PC mo, pagpasensyahan mo kasi sa'yo naman una nang galing yung pagkakamali. Siguro it's about time na humingi ka ng kapatawaran. Yo, sana patawarin mo ako sa mga ginawa kong kasalanan para sa mga anak natin. Jocelyn? Patawad kita, friend, basta tigil-tigalin mo na yung pagbabae kasi ako, buhay talaga inintindi ko eh. So, ang tanong ko ngayon, may pag-asa pa ba? Dalawa lang choice yun, maghiwalay kayo o magsasama kayo ulit. Pero bago kayo magdesisyon, magtitiwala pa ba si Jocelyn sa mister niya o tuluyan ng hindi uuwi si Efren sa kanya? Ito pa rin po ang Love Hotline. Kailangan nyo na magdesisyon kung ano ang gusto nyong mangyari sa inyong pamilya. Kasi kung sa akin lang, mas gustuin ko pa na mag-separate na lang ako kaysa magsama kami. So, ano ang maipapangako mo sa mga anak mo? Sa mga anak ko po, lahat po na sweldo ko, lahat na suporta po, sa kanila po, kasama na po si Jocelyn. Wala po akong ibang bibigyan noon, kundi para lang po sa kanila. Sige. Jocelyn, narinig mo ang sinabi ni Efren. Ano ang iyong desisyon?
Ay, kung yun ang kagustuhan niya, di, yun na lang po. Tanggapin ko na lang yun, friend. Kung yun ang ano mo, pangako mo sa amin. Bilang isang ina, ano ang pwede mo ipangako sa mga anak mo? Ano, alagaan ko na lang po yung mga anak ko. Josephine, anong gusto mong sabihin sa nanay mo? Kung ano man yung problema mo, andito lang kami. Lagi naman tayo magkakasama eh. Naintindihan ko yun, Josephine. Kahit ikaw nga may problema ka sa akin mo rin sinasabi. Di ba pag may problema ako sa'yo ko rin sinasabi. Gusto mo ba siyang yakapin? Yakapin mo natin. Kailangan niya ang suporta mo ngayon. Mahal-mahal ko kayong kakapatid kahit anong mangyari. Maraming salamat sa iyo, Josephine, sa pagtitiwala mo dito sa Love Hotline, ha? Josephine, maraming salamat. Alagaan mo ang nanay mo, ha? At Josephine, responsibility mo ang mga anak mo. Ha? Maging Opo. matibay ka, magdasal ka, ha? At gawin mong sandalan at lakas sa mga anak mo. Gawin mo silang inspirasyon para maging mabuti kang ina at mabuti kang tao. Efren, sana yung pangako mo sa pamilya mo na magbibigay ka ng sustento at responsibilidad mo sa mga anak mo, gawin mo sana, ha? Lahat po gagawin ko yan.